unawa, sa video na ito, ikukwento ko ang 2 episode ng Dominion, isang American apocalyptic TV series fantasy na binubuo ng 2 season ngunit kinansela ang 3 season dahil sa ilang kadahilanan. Ang pambungad na eksena ay nagsimula sa pagsasalaysay na naglalarawan kung paano naglaho ang Diyos 25 taon na ang nakalipas, at kung paano sanisi ng mga anghel ang mga tao para dito. Pagkatapos nito, ang Archangel, si Gabriel ay nakipagdigma sa lupa, na nagbabalak lipulin ang buong sangkatauhan. Bagamat tumanggi ang karamihan sa mga matataas na anghel na sumama sa labanang ito, ang mga nakabababang anghel na tinatawag na 8-ball, ay sumama kay Gabriel sa paglipol sa mga tao. Sa kabutihang palad, ang pinakadakilang Archangel, si Michael, ay piniling makipag-alyansa sa mga tao, at pinipigilan ang pagkalipol ng mga tao. Kumalat ang balita na iniligtas ni Michael ang bagong silang na sanggol, na itinuturing na piniling tagapagtanggol ng sangkatauhan. Ngayon, nakatira si Michael kasama ng mga tao sa isa sa mga kuta sa Vega, ang pinagtibay na natitirang lugar sa Las Vegas. Sa kasalukuyang panahon, ipinakilala tayo sa Archangel Corporal ng Vega, Alex Lannon, na naglilibot sa labas ng lungsod. Hinahanap niya ang 8-ball, mga taong sinapian ng mga anghel na pinamumunuan ni Gabriel. Natagpuan ni Alex ang 3 sa kanila na naglalaro ng baraha sa abandonadong kasino. Ang isa sa kanila ay nakakatakot na nag-imbita sa kanyang sumama sa kanila, ngunit tumugon si Alex ng bala sa ulo nito. Galit na galit, ang iba pang 2 8-ball ay nagsimulang habulin siya. Mabilis na bumalik si Alex sa kanyang truck at nagmaneho patungo sa base. Ang isa sa 8-ball ay inilabas ang kanyang pakpak at patuloy na sinundan siya sa walang laman na kalsada. Habang papalapit siya sa kuta, ang anti-aircraft gun na nakalagay sa taas ng kuta ay nilock ang target nito sa anghel at pinasabog habang lumilipad. Sa resulta ng kaganapang ito, dinala si Alex kay Archangel Michael, na nagbabala sa kanya para sa pagpunta sa hindi awtorisadong misyon. Bilang parusa, hinampas niya ito ng latigo habang ipinapaalala ang tuntunin ng kuta. Para sa proteksyon at kabutihan ng lahat, ang mga tarangkahan ay hindi masisira. Di nagtagal, namagitan si General Edward Risen at inutusan si Alex na bumalik sa kanyang tungkulin. Nang sumunod na gabi, pinuntahan ni Alex ang anak ng general, si Claire, ang lihim na kasintahan. Iminungkahi ni Alex na tumakas sa Vega, iniisip niyang hindi papayag ang kanyang ama na makasal sila dahil sa magkaibang uri ng buhay. Lumalabas na ang lahat ng mamamayan sa Vega ay magkakaiba base sa uri, si Alex ay V2, habang si Claire ay mas mataas kaysa doon. Gayunpaman, umaasa si Claire na papayag ang kanyang ama at balak na kausapin muna siya. Hindi nagtagal ay naputol ang pag-uusap nila nang dumating ang mas mataas na opisyal, si William, na nagpaalala kay Alex na hindi siya pinapayagang makipag-usap kay Claire ng pribado. Nagudyok ito sa ating bida na umalis doon. Pagbalik sa barracks, nilapitan si Alex ng nagugutom na mababang uring bata, si Bixby, at binigyan niya ito ng ilan sa kanyang pagkain. Nangako rin siya na ilalayo siya sa kuta at dadalhin sa bagong lugar kung saan pantay-pantay ang pagtrato sa mga tao. Nang maglaon, pinanood ng mga sundalo ang pagdating ni Araka, at ang kasamang bata, si Ron, na kinatawan mula sa isa pang kuta na tinatawag na Helena. Malugod silang tinanggap ni Consul David, pagkatapos ay inilibot niya si Araka sa kuta ng Vega. Ipinakita rin niya ang advanced na nuclear reactor, na nag-iwan sa kanya ng saglit na pagkagulat. Nag-alok si Araka ng 500 bride kapalit ng nasabing teknolohiya para makapagtayo siya ng isa pang reactor sa Helena. Nang gabing iyon, kakausapin sana ni Claire ang kanyang ama tungkol sa kasal. Ngunit bago niya masabi ang sasabihin, ibinahagi niya ang desisyon na bumaba sa diktadurang militar, sa paniniwalang naging napakalakas at matatag na ngayon ng Vega. Gayunpaman, sinikap ni Claire na kumbinsihin siya na muling pag-isipan ang desisyon dahil iniisip niyang hindi pa handa ang mga taong pamunuan ang kanilang sarili. Natatakot din siya na ang masamang si David at ang anak nito, si William, ay tuluyang makontrol ang bayan. Kinaumagahan, ipinatawag ni Claire si Alex na nagkukunwaring para sa trabaho at bumulong sa kanyang tainga, na pumapayag siyang tumakas sa Vega. Pagkatapos, dinala siya sa silid ni Michael kung saan bigla siyang inatake ni Jeep, isang mandirigma na mahigit 1 dekada nang nawawala. Naglaban sila hanggang sa nanalo si Alex at masayang sinabi ni Jeep kay Michael na sinanay niyang mabuti ang kanyang anak. Dito, nalaman na si Jeep ay walang iba kundi ang ama ni Alex, na iniwan siya mula noong bata pa.
Malinaw na masama ang loob ni Alex at nagmamadaling umalis, hindi gustong makarinig ng anuman mula sa kanya. Nang maglaon sa araw na iyon, nag-organisa si Michael ng pulong sa mga matataas na opisyal, kung saan ipinakita ni Jeep ang kanyang sarili na buhay pa. Mayroon siyang mahiwagang tattoo sa katawan na hindi pa rin niya naiintindihan. Ibinunyag ni Jeep sa lahat na si Gabriel ay nagtipon ng malaking hukbo ng mga anghel na sundalo upang magsagawa ng isa pang digmaan laban sa mga natitirang sangkatauhan. Bilang karagdagan, nagawa niyang hikayatin ang ilan sa mga mas matataas na anghel na sumama sa kanya sa digmaang ito. Pagkatapos ay sinabi ni Michael sa kanila ang tungkol sa The Chosen One o ang napili, ngunit tumanggi si David na maniwala dito. Sa kabila ng nakaabang na banta, ipinilit ng konsol na idaos ang taunang Jubilee upang ipagdiwang ang tagumpay ng Vega bilang isang lipunan. Ang eksena ay mabilis na lumipat sa araw ng event, at si David ay lumakad papunta sa mikropono upang kausapin ang taong bayan. Habang kinukwento niya ang mga sandali ng kanilang nakaraan, nilapitan si Alex ng kanyang ama, na nag-abot sa kanya ng larawan ng kanyang ina. Si Alex, na hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ang kanyang ina, ay napuno ng emosyon nang makita ang larawan. Hindi nagtagal, gumawa ng malaking anunsyo ang konsol tungkol sa nalalapit na kasal ng kanyang anak na si William at Claire, na ikinagulat ng huli. Dagdag pa sa sorpresa, inilabas ni David ang 8-ball, ang nag-iisang nakaligtas mula sa grupo na nakaharap ni Alex sa unang eksena. Dinala ang anghel na ito sa arena para makipaglaban sa isa sa mga mandirigma ng Vega, si Thomas. Sa hindi inaasahang pangyayari, ginamit ni Gabriel ang kapangyarihan upang sumanib sa katawan ng anghel at sinira ang mga kadena bago pinatay si Thomas. Ang sinaniban na anghel ay lumapit sa mga tao, na nagpasindak sa lahat. Kahit papaano ay nagawa ni Michael na patayin ang 8-ball, ngunit ang banta ay hindi pa nagtatapos dahil ang grupo ng mga lumilipad na anghel, na pinamumunuan ni Furyad, ay patungo sa kuta upang sumalakay. Sa gitna ng kaguluhan, pinuntahan ni Alex sina Bixby at Claire upang umalis sa lungsod, ngunit iginiit ng huli na manatili, at sinabing kailangan sila ng lungsod. Pagkatapos ay tumungo ang tatlo sa control room kung saan nagtipon ang lahat ng matataas na opisyal upang pag-usapan ang susunod na hakbang. Samantala, nagkaroon ng one-on-one battle sina Michael at Furyad, na parehong nagpakita ng pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban. Si Michael ay nang ibabaw sa labanan, ngunit bago siya makapaghatid ng pangwakas na suntok, sinira ng ibang mga anghel ang nuclear reactor, na nagdulot ng pansamantalang blackout sa buong lungsod. Ang kadiliman ay nakagambala kay Michael at ginamit ni Furyad ang pagkakataong ito upang tumakas. Sa control room, hindi inaasahang sinaksak ni Ron si Jeep at tumakas sa air vent, na nagpapakitang siya ay isang anghel. Sa kanyang huling sandali, isiniwalat ni Jeep na si Alex ang napili at ipinahayag ang paniniwala sa kanya. Sa kanyang pagkamatay, ang mahiwagang tattoo ay nailipat sa kanyang anak, ipinagkatiwala ang hindi kilalang kapangyarihan. Di nagtagal, inutusan ni David ang mga sundalo na arestuhin si Oraka, itinuring siyang traidor. Kasunod nito, nagkaroon ng pribadong pakikipag-usap si Alex kay Michael, at kinumpirmang siya ang parehong bagong silang na sanggol na iniligtas niya sa nakaraan. Ibinunyag din niya kung paano niya sinanay si Alex na maging corporal upang subaybayan siya ng mabuti. Higit pa rito, ipinaliwanag ni Michael na ang mga tattoo ay nakasulat sa hindi kilalang wika at dapat matutunan ni Alex kung paano basahin ang mga ito dahil gagabayan siya nito kung paano tapusin ang digmaan. Sa kabila ng pag-aatubili na paniwalaan ang bagong pagkatao bilang tagapagligtas ng sangkatauhan, tinitigan ni Alex ang bahagi ng mga tattoo na bumubuo ng isang babala, mag-ingat sa mga pinakamalapit sa iyo. Habang isinasagawa ang huling ritual para sa ama, inalala ni Alex ang kanilang mga sandali tulad ng paglalaro ng basketball noong kabataan niya. Isang araw, habang naglalaro, sila ay tinambangan ng mga anghel. Mabilis na pinaalis ni Jeep si Alex upang magtago sa loob, habang sinimulan niyang barilin ng sunod-sunod ang mga salarin na nagligtas sa kanyang buhay. Sa kasalukuyan, nagpulong ang konseho ng mga senador upang talakayin ang pag-aayos ng nuclear reactor, na mahalaga dahil ang kalahati ng kanilang mga depensa ay nasira. Bukod pa rito, ang walang ingat na pagkilos ni David sa paghuli ng 8-ball ay kinwestiyon ng konseho, pagkatapos ay nagpa siya na siyasatin ang bahay niya. Sa kabilang banda, nahihirapan si Alex na tanggapin ang bagong responsibilidad at gustong umalis sa lungsod. Pinuntahan niya si Claire at hinikayat na umalis sila kaagad sa Vega.
Gayunpaman, kinumbinsi siya ni Claire na manatili, binanggit ang kanilang responsibilidad na protektahan ang bayan. Si Alex ay hindi nababahala at sa halip ay itinuturing ang Vega bilang malupit na lungsod na nagpabaya sa kanya at nilagay sa mababang uri mula nang umalis ang kanyang ama. Nang manatiling determinado si Claire sa kanyang desisyon, tinawag niya itong prinsesang laki sa layaw na walang alam tungkol sa labas ng mundo. Nagalit ito sa kanya, kaya inutusan siyang lumabas. Sa sumunod na eksena, tinawag ni Michael si Gabriel upang magkita ng pribado. Pagkatapos ay inilahad ng dalawa ang kanilang mga motibo. Iniisip ni Gabriel na nawala ang Diyos dahil sa pagkabigo ng mundo, habang naniniwala si Michael na naiinggit si Gabriel dahil mas pinapaboran ng Diyos ang mga tao kaysa sa mga anghel. Pagkatapos ay isiniwalat ni Gabriel ang hangarin na ilunsad ang ikalawang digmaan na paglipol sa sangkatauhan, ngunit ipinangako ni Michael na hindi niya hahayaang saktan ng alinman sa mga tao. Bumalik sa Vega, si Araka at ang mga kasama ay hinubaran at ikinulong sa selda. Makalipas ang ilang sandali, tinawag siya ni David para sa maikling pag-uusap. Sinisisi niya ang Helena sa pagpatay kay Jeep, ngunit tumutol si Araka at sinabing inosente sila. Iginiit niya na ang reyna ng Helena, si Evelyn, ay sumasamba sa banal na babae at hindi kailanman papanig sa lalaking bathala tulad ni Gabriel. Habang nag-uusap sila, nalaman natin na may kailangan si David sa Helena. Pagkatapos ay nagmungkahi siya ng kasunduan para sa kanilang kalayaan bilang kapalit ng kanilang hukbong panghimpapawid. Gayunpaman, hindi nagdalawang isip si Araka at tinanggihan ang alok, sa halip ay binalaan siya ng paghihiganti mula kay Evelyn kung may mangyaring anumang pinsala sa kanyang kongregasyon. Samantala, sa almusal, kinausap ni Claire ang ama at tumanggi siyang pakasalan si William. Sa kabila ng katotohanan na alam nitong mahal niya si Alex, naniniwala siya na dapat nilang isipin ang magandang benepisyo na makukuha nila sa kasal. Naiinis sa takbo ng isip niya, biglang umalis si Claire na mariing tumanggi na pakasalan si William. Tumayo si Edward upang pigilan siya, ngunit tila may sakit siya sa puso, kaya umupo na lang siya at nagpahinga. Kinabukasan, nakatanggap si Alex ng bagong tungkulin na maglingkod sa bahay ni Consul David. Habang papunta siya sa tirahan ng consul, nilapitan siya ni Michael, na pumilit sa kanyang makipag-usap ng pribado. Nang tumanggi si Alex, hinawakan siya ni Michael sa kwelyo at dinala siya sa pinakamataas na palapag ng tore. Pagkatapos ay binalaan niya si Alex tungkol sa panganib na dulot ni Gabriel, na alam ang kanyang pagkatao bilang ang napili. Gayunpaman, mukhang walang tiwala si Alex sa kanya. Sinabi din niya ang tungkol sa babala na nakita niya sa kanyang tattoo at sinabihan siyang layuan siya. Kasunod nito, bumalik si Alex sa tungkulin kung saan hindi sinasadyang nabangga niya ang kasambahay na nagngangalang Felicia, na naging dahilan upang malaglag nito ang tray. Habang tinutulungan niya itong damputin ang kalat, napansin niya ang tattoo sa kamay ni Alex, kaya napagtanto niya na siya ang napili. Pagkatapos ay pumunta si Felicia sa kusina at nag-isip ng susunod na gagawin. Pagkatapos ay inilabas niya ang mga pakpak na nagpapakitang siya ay isa sa mga anghel ni Gabriel. Samantala, binisita ni Alex si Claire at humingi ng paumanhin sa inasal kanina. Nakipag-ayos si Alex sa pamamagitan ng pagpayag na manatili sa Vega at magtrabaho ng magkasama. Ang pag-uusap nila ay napunta sa romantikong sandali, ginugol ang gabi na magkasama, na nag-iibigan. Sa madaling araw, naghanda si Alex upang umalis nang bigla siyang tambangan ni Felicia. Inatake ng anghel si Claire pati na rin ang maliit na Bixby, na ilang araw nang naninirahan doon. Kasunod nito, naganap ang matinding labanan sa pagitan ni Alex at Felicia, kung saan ang huli ay nang ibabaw sa labanan. Ngunit ang ating bida ay nakagawa ng paraan at sinunog ang mga pakpak nito, kaya napilitan siyang tumakas. Dahil sa pangyayaring ito, napagtanto ni Alex na bilang the chosen one, siya ay malaking banta sa mga mahal niya sa buhay. Dahil dito, nagpasya siyang lumayo sa lungsod, naniniwala na ito ang tanging paraan upang maprotektahan ang kanyang mga tao. Nang maglaon, habang nag-iimpake ng gamit, nilapitan siya ni Claire, na tila nagtamo ng maliliit na pinsala. Pinilit ni Claire na samahan siya, ngunit tumanggi siya dahil ilalagay lamang nito sa panganib ang buhay niya. Pagkatapos ay nagpaalam si Alex at nagmaneho palayo sa bayan. Kasabay nito, sa selda, ipinapahid ni Araka at ng mga kasamang babae ang kanilang mga kuko sa matigas na sahig, upang mag-extract ng mas maraming lason hanggat maaari. Lumalabas na may binabalak sila upang palayain ang sarili mula sa pagkakabihag.
Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ginamit ni Araka ang parehong lason upang patayin ang kanyang kongregasyon. Pagkatapos nito, ipinatawag niya si David at nagbigay ng ultimatum, lagyan ng label ang mga namatay na babae bilang mga traidor at palayain siya, o harapin ang akusasyon na pagpatay sa kanila at magdulot ng digmaan. Sa huling eksena, nakita natin si Edward, na umalis upang makita ang kasintahan niya sa labas ng kuta. Sa una, tila siya ay isang bayaran na babae ngunit kalaunan ay isiniwalat ang sarili bilang 8-ball. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.